Magandang gabi sa ating lahat, mga kababayan ko. Ngayon pag-uusapan natin kung magkano nga ba ang sahod dito sa Turkey at ano-ano ang mga trabaho. Pero bago natin simulan, kung bago ka sa channel ko, please like, comment, and subscribe. At kung gusto mo yung channel ko, please pakishare na lang din. At maraming salamat para dyan. Ngayon, pag-uusapan natin kung ano ang mga trabaho dito ng mga Filipinos. At saka marami din naman mga Asians dito or mga at ibang mga lahi na nagtatrabaho. Hindi lang naman mga Asian at mga Filipinos na nagtatrabaho sa loob ng bahay. Marami din. Ngayon, yung mga lalaki dito, let's say 25% lang ang lalaki dito and the rest, mga babae na, 75% babae na. Yung mga lalaki dito halos nagtatrabaho sa sushi. Yung may mga skilled work, meron na ngayong mga factories dito. At saka meron din mga babae nagtatrabaho sa mga factories. Sa sushi, meron din. Ganon. Pero halos, let's say, 90% nagtatrabaho sa bahay. Sa bahay. Bilang nani at kasambahay. Pero, ang sahod, napakalaki. Kung nagtatrabaho ka sa labas, hindi gaano kalaki sa mga nagtatrabaho sa bahay. So, kung mali ako, paki-comment na lang kasi nga, base lang ito sa aking nalaman kasi andito rin ako nagtatrabaho. At ang sahod dito ay every year tumataas. Nakadepende sa amo. Okay, let's start sa sahod. Dalawa tayo ang babasehan natin para at least hindi kayo mag-compare. Bakit ganun ang sahod niya? Ako ganito, no. Hindi kayo pwedeng magsabi ng ganun, lalo na sa mga baguhan. Pag galing ka ng Pilipinas at bago ka dito, ang sahod ay 800 to 1,000 USD. May allowance na 1,000 sa isang linggo or sa isang buwan. Depende sa kontrata mo at sa amo mo. Ngayon, base sa aking kaalaman na nakikita ko sa mga post ng mga agencies, na yung sahod ng mga aplikante galing Pilipinas, yung mga bago pa lang talaga dito, 800, may 900, at may 1,000. Separate yung lira. USD ang sahod dito at yung Turkish lira naman ay allowance. Allowance mo pang kain pag mag-day off ka. So ngayon pag-uusapan natin yung day off. Yung day off naman, or off day 24 hours po yung binibigay ng mga amo. Bihira lang po dito yung mga may day off na balikan. Especially pag kailangan ng amo. Actually, it depends upon you and your employer. Kung paano ka makipag-deal sa day off mo. Pero, bago ka mag-sign ng kontrata, dapat klaruhin mo muna sa amo mo kung 24 hours ba yung day off mo at magkano yung allowance mo pag off mo. Kasi, mahirap na yung andito ka na, biglang nagbago ang lahat. So, magiging iba yung isip mo. At saka, okay, bago pala natin i-continue lahat, pag gusto nyo palang mag-abroad dito sa Turkey, kailangan ihanda nyo yung emosyon ninyo. Kailangan handa kayong i-adapt yung environment, work environment. Number 1, yung ugali ng amo, ugali ng bata, at pagkain. At paano ka magiging wais pagdating sa lahat ng bagay, lalo na sa sahod, allowance, at iyong personal na pangangailangan kagaya ng mga shampoo o ganon. Sino ba ang bibili? Ikaw ba o ang amo mo? Ganon. So, yun ang kailangan ninyong tandaan. So, let's talk about again, day off. Sa day off na yan, halos lahat ng mga Filipina dito ay may mga flats. Kung saan, doon sila nagpapahinga every day off nila. Of course, may bayad yung flat. So, depende sa flat na yon. And then, pangalawa, yung sahod ng mga datihan sa mga baguhan. Of course,
Kasi yung mga ibang baguhan, naiinganyo or nagkukumpara sa sahod ng datihan. Lalo na kung years lang yung gap. Tandaan nyo, ang pagtaas ng sahod ay nakadepende sa amo. At sa performance mo na rin. So, dito, ang labanan dito ay trabaho. Kailangan magtrabaho ka ng taos-puso at galing sa iyong puso. Yung emosyon mo, kailangan mong ihanda sa lahat ng bagay. Lalo na pagdating sa taglamig at summer. Kasi dito, kung galing ka sa close country, yung kagaya sa mga Saudi, mga ganun, close siya, na bawal yung mga sexy na damit. Dito naman is napaka-open, especially sa summer. So, kailangan mong ihanda yung sarili mo dahil ibibilad mo yung sarili mo 24/7 sa dagat. May mga amo. Dito naman, every summer kasi, tumataas talaga yung sahod ng mga Pilipina. Lalo na pag bibit-bitin sila o dadalhin sila sa mga summer houses. Kagaya ng tabing dagat. Yan. Dito kasi, kung galing kayo sa close country, masyasya kayo dito. Kasi dito napaka-open. Kung doon tagong-tago, dito naman napaka-open. At walang pakialam yung mga amo. So, sa mga amo is normal yun. Naka-swimsuit ka dito or naka-two-piece ka. Pag nasa dagat ka, of course. Siyempre, nasa sa iyo naman yan bilang trabahante kung paano mo dadalhin yung sarili mo sa harapan ng amo mo. So, kung sa kanila okay ang ganyung aurahan mo, okay, no problem. So, yun. And during winter naman dito, tumataas din kasi maraming hindi nagtatrabaho gaya ng, alam mong napakalamig. Meron din naman nagtatrabaho talaga. Yung alam, lalo na yung stay-in sa mga amo, yan. Nagtataas ng mga sahod niyan kasi yung mga off day, mga day off nila, binabayaran na lang ng amo. Siyempre, pag hindi ka magde-day off, overtime na yun, babayaran ka ng 50 to 75 to 100 USD per day. So, kaya tumataas yung sahod. Ngayon, pag-uusapan na pala natin ngayon ang sahod ng mga datihan. Kung ang baguhan, nagsisimula sa 800 to 1,000 USD with allowance na Turkish lira, pag-uusapan naman natin ngayon ang sahod ng mga datihan or matagal-tagal na konti. Let's say 3 years pataas. Or 2 years pataas. Or nag-change ng amo. Yon, ganon. Mga andito na sa Turkey. Kumbaga, dito na nagsimula, naglipat na ng amo. Ang sahod ay tumataas ng, nagsisimula sa 1,200, 1,300, 1,400, hanggang umabot ng 2,500. This is true. May mga sahod dito na matataas talaga. Lalo na pag matagal na sila sa amo at lumilipid sila international. Pumupunta ng London, America, any part sa mga Europe. Yung, alam mo yung palaging binibitbit ng amo sa ibang bansa. Yan, malalaki ang mga sahod niyan. At yung matagal na talaga sa amo, nagserbisyo. Yun, normal yun. Kasi nga, deserve ng ating kapwa, kababayan na magkaroon ng malaking sahod, lalo na pag serbisyo ang pag-uusapan. So, di ba napakaswerte nila? Actually, na-try ko rin din naman yun na magkaroon ng malaking sahod. 2,000. Nag-reliever ako. So, iyon, masaya, masarap, at bago ko pala makakalimutan, may mga amo din pala dito na hindi lokal. Ibig sabihin, yabanji or mga foreigners. Ang iba nagbibigay ng sahod ng euro, ang iba naman nagbibigay ng pound, ang iba naman nagbibigay ng USD. Pero, let's say 90% USD talaga ang pinapasahod dito. Kaya, maganda man pakinggan ang sahod, pero isipin nyo rin yung trabaho at stress. Kaya, wag nyo lang basihan sa sahod. Basihan nyo rin yung sa katawan ninyo. Tingnan ninyo, balansahin ninyo kung kaya ng katawan, ng isipan at ng puso ninyo ang trabaho dito. Kasi kung hindi nyo kakayanin, number 1, maaapektuhan yung mental health mo. Emotional, lahat, all aspect as individual, maaapektuhan talaga as in madadown ka. Kaya ang payo ko ay kailangan maging handa.
ayun guys, sinabi ko na sa inyo yung sahod dito ng mga baguhan at mga andito na sa Turkey mga datihan na at yung andito na lumipat. Yun ang mga start ng mga sahod nila. Of course, nakalimutan ko sabihin, iba pa rin yung sahod na dollar at iba din yung allowance na Turkish lira. Ganyan yung sahuran dito. Kaya, nakaka-proud bilang Pilipina dito. Hindi lang naman kami tayo mga Pilipina ang nagkakaroon ng sahod ng ganun. Parang din ang mga ibang lahi. Mga sahod nila ganun din. So, pero iba pa rin yung sahod ng mga Filipina. Kahit sabihin natin iba't ibang senaryo or mga negative na nagaganap dito every year, pero hindi mad pa rin yung mga Filipina. Kasi alam nilang lahat na pag sinabing Filipina, hardworking, nagtatrabaho ng galing sa puso. Yun, alam mo yung dedicated talaga sa work. Kaya, kung gusto yung lumipat dito sa Turkey, number 1, magbaon kayo ng napakaraming pasensya. Pangalawa, ihanda ang inyong puso. Pang-tatlo, lawakan ang inyong pag-unawa. Kasi kung hindi, wala kayong ganon, hindi kayo magtatagumpay dito sa Turkey. Dito lakasan ng loob, tibayan ng loob, at alam mo yung kailangan mo talagang mahalin yung trabaho mo para mag-success ka dito. So, I hope may natutunan kayo sa aking video. Thank you!